Hoy, Ricky! Gising! Binabangungot ka na naman! Jay. Grabe. Ang sama ng panaginip ko. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Nasa malawak na tubuhan daw ako. Tapos may humahabol sa akin. Anong humahabol sa'yo? Mga halimaw eh. Story time. Shout out kay Leo Cleo. Happy birthday and salamat sa panonood mo. Enjoy. Ako si Ricky. 40 years old na ako. Sa edad kong to, never pa ako nakaranas ng kababalgan sa buhay ko. Hindi nga ako naniniwala sa mga aswang eh. Pero mahilig ako makinig at manood ng horror. Pero hindi ko akalain na minsan sa buhay ko ay mararanasan ko ang kahindik-hindik na pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Akala ko nga, sa pelikula lang nangyayari ang ganito. 2017, nang makilala ko si Annie sa isang dating app. 31 years old na ako nang mangyari ang karanasan kong to. Mabait naman si Annie. Sa dami ng babaeng nakausap ko sa dating app na yon, ay bukod tanging siya lang ang nakakuha sa atensyon ko. Hindi lang basta mabait, masaya din siyang kausap at maganda pa. Napatunayan ko pa nga to noong magkita kami. Kung ano siya habang magka-chat kami, ay ganun din siya sa personal. Pareho lang kami nagtatrabaho sa Manila. Magkaibang kumpanya nga lang, kaya madalas din kami magkita noon. 5 months na kami magkarelasyon nito, pero never ko pang nakilala ang pamilya niya. Gusto ko nga sumama noon sa kanya kasi balak niyang umuwi sa probinsya nila. Kaso ayaw naman niyang pumayag. Para sa akin kasi, si Annie na noon ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi na rin kasi ako bumabata. Nagpas 30 na nga ako At lahat ng barkada ko ay may mga anak na. Sabi nga nila, pawala na ako sa kalendaryo at baka huling biyahe ko na to. Mabuti na lang, kinontak ako ng pinsan ni Annie na taga-probinsya. Tawagin na lang natin siyang Riza. Natutuwa daw siya dahil sa wakas, may boyfriend na ang ate Annie niya. Kaya in-invite ako ni Riza na pumunta sa piyesta nila. Ilihim na lang daw namin kay Annie at gawing surprise na lang daw ang pagpunta ko sa kanila. Dahil sobrang ilab ako nito at gustong gusto kong makilala ang pamilya ni Annie, ay pumayag ako. Pero dito naman nagsimula ang mga bangungot ko. Hoy, Ricky! Gising! Binabangungot ka na naman! Jay. Grabe. Ang sama ng panaginip ko. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Nasa malawak na tubuhan daw ako. Tapos may humahabol sa akin. Anong humahabol sa'yo? Mga halimaw eh. Basta, nakakatakot ang itsura nila. Hindi kayo premonition yan? Anong premonition? Huwag ka muna kayang pumunta sa probinsya nila, Annie, tol. Napapadalas ang bangungot mo eh. Ay, tol, panaginip lang naman yun. May kasabihan nga, di ba? Na ang panaginip ay kabaliktaran ng totoo. Hindi sa lahat ng oras, tol. Hindi talaga magandang kutob ko kay Annie. Hindi nga makatingin ng diretso sa akin yung kapag kinakausap ko sa video call eh. Parang may tinatago lagi. Parang nasa loob ang kulo. Naiilang lang siguro sa'yo. Mabait naman yung si Annie. Bahala ka nga. Ayaw namang makinig eh. Matulog na nga lang ulit tayo. Si Jay ay kasama ko sa trabaho. Isang kwarto lang ang inuupahan namin para makatipid. Mabait naman si Jay, pero may pagka-weirdo. May mga agimat kasi siya na pamana daw ng lolo niya. Minsan nga dinadasalan niya pa yon. Nag-aalay pa nga siya ng karne ng manok at nagtitirik ng kandila. Kaya nga nawiwirduhan din ang ibang mga kasama namin sa trabaho. Dahil kung ano nung kinakwento niya sa amin. Kesyo marami daw aswang sa lugar nila. Tapos kinakalaban daw ng lolo niya. Hindi ako naniniwala noon sa mga ganitong kwento. Hanggang ako na mismo ang makaranas nito. Hanggang dumating na nga ang araw na babiyahin na ako papunta sa probinsya nila Annie. Nauna na si Annie bumiyahe. Nilihim ko sa kanya ang pagsunod ko dahil nakapangako din ako sa pinsan niya na gagawin naming sorpresa ang lahat. Pero nung araw na nag-iimpake na ako ng gamit ay nakita ko nag-iimpake din si Jay. Oh Jay, saan ang punta mo? Bakit nag-iimpake ka rin? Sasama ako sa'yo. Ano? Paano ang trabaho mo? Eh ikaw lang ba ang pwedeng magbakasyon? Tsaka alis na ako sa kumpanyang yun. Uuwi na ako sa amin sa Mindoro, no? Eh bakit kailangan mo pang sumama sa akin? Kaya ko naman ang sarili ko, tol. Huwag ka maglala. Gusto ko nga rin magbakasyon para maiba naman. Saka gusto ko rin makita ng personal si Annie. Para naman maniwala ako maganda talaga ang jowa mo at hindi filter lang. Langya ka talaga, oh. Sasama ka lang dahil dun? Basta sasama ako. Wala pa rin naman akong gagawin eh. Huwag ka nang tumanggi dyan. Kasi may sarili naman akong pamasahe. Iniisip mo pa rin ba yung bangungot ko? Wala lang yun, tol. Hindi totoo yun. Walang mangyayari sa akin masama, no? Kahit naman anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Hindi ka nga yata naniniwala dito sa anting-anting ko eh. Eh mahirap naman kasing paniwalaan yan, tol. Kita mo na? Basta sasama ko para makapasyal na rin. Huwag ka nang kumontra. Buti nga sasamahan pa kita eh. Ang bait kong kaibigan, di ba? Oo na. Sumama ka na kung gusto mo. Basta mag-behave ka dun ha. Baka mamaya bigla mong paghahagisan ng mga bawang at asin ng mga tao dun ha.
Uy, baliw! Hindi naman ako ganun ka-weirdo, no? Nagtataka ako nito kay Jay kung bakit gusto niyang sumama sa akin. Pero dahil mapilit siya, isinama ko na lang siya. Basta Troro ang sinakyan namin papuntang Negros. Pagbaba namin ng bus, ay sumakay naman kami ng jeep papunta sa baryo nila Ani. Tol, sigurado ka bang dito ang tamang destinasyon natin? Oo, pagbaba natin dito sa jeep mamaya, ay susunduin naman tayo ng tito ni Ani. Sobrang layo pala ng biyahe papunta rito, tol. Nakakahilo. Kanina pa ako natatagtag eh. Sabi kasi sa'yo na huwag ka nang sumamay. Ayan tuloy, nagrereklamo ka ngayon. Supportive kasi ako sa love life mo, tol. First time mo magka-jowa eh. Baliw. Sobrang hirap ng biyahe nito. Rough road ang daan kaya umaalog ang lumang jeep na sinasakyan namin. Tapos maalikabok pa, kaya nanlalagkit na ako sa pawis. Halos kalahating oras din bago kami nakarating sa bababaan namin. Pagbaba namin, napalingon-lingon ako sa paligid. Sadyang babaan yata talaga ng mga biyahero ang lugar na to. Dahil medyo matao, may mga bahay, may tindahan, at mga karinderya. Agad ko naman tinawagan si Risa para sabihin nakarating na kami. Kaso cannot be reached ang phone nito. Hanggang naalala kong wala palang signal sa baryo nila. Tol, matagal pa bang susundo sa atin? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin makontak yung pinsan ni Ani. Baka gabihin tayo rito ha. Dapat kasi nila mong mabuti kung saan tayo magkikita. Maya-maya lang siguro nandito na yun. O sige, iihilang ako. Kanina pa sasabog pantog ko eh. Hanap mo na akong CR doon. O sige, bilisan mo lang tol. Umalis si Jay para maghanap ng CR. Ako naman ay lumingon-lingon lang sa paligid. Sabi naman ang kausap kong si Riza, kilala na raw ako ng tito nila kasi pinakita niya ang picture ko sa Facebook. Hanggang ilang minuto lang, habang nakatayo ako at nagmamasid, ay may lumapit sa akin ng isang may edad na lalaki. Siguro mga nasa 50 na ang edad niya. Ikaw ba si Ricky? Ako nga po. O si Jojo? Diwin ako ni Ani. Naku, salamat po sa pagsundo niyo sa akin. Siya nga po pala, may kasama pa po ako eh. Nasaan siya? Naghahanap lang po ng banyo, pero babalik din po kagad yon. Mabuti pa. Hintayin na lang natin siya sa sasakyan. Masyadong mainit dito eh. Matatanaw naman natin siya kagad kapag nakabalik yon. Nandun yung jeep namin. Tinuro nito ang jeep sa di kalayuan. May mga kasama pa siya doon na kumakaway nang makitang nakatingin kami. Kumaway na rin ako pabalik at sumunod sa tito ni Ani. Nagtataka lang ako nito kasi nakita ko na yung jeep nila kaninang pagbaba namin ni Jay. Pero hindi nila kami kagad nilapitan. Pero pinagsawalang bahala ko na lang to at iniisip na baka hindi lang nila kami kagad napansin. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Ricky. Siya yung nobyo ni Ani. Magandang lalaki din to. Ito nga pala si Flor. Kapatid ko. Mama ni Ani. Hello po. Kumusta po kayo? Agad ako nagmano sa mama ni Ani. Kailangan ko magpalakas sa kanya para magustuhan niya ako. Sino yung kasama mo kanina? Kaibigan ko po. Si Jay. Hintayin na lang po natin saglit kasi naganap lang po ng banyo. Sige na. Sumakay ka na. Dito na lang natin siya hintayin. Tahimik ang ibang mga kasama namin sa jeep. Bali 4 sila at 5 ako. Nagtititigan sila na para bang may tinatago. Hindi ko tuloy may iwasang mailang. Jaja, tayo na. Naku, sandali lang po. Wala pa po dito si Jay. Hindi po pwedeng maiwan yun. Ikaw lang kasi ang inimbita namin. Bakit nagsama ka pa kasi ng iba? Sorry po. Akala ko po kasi. Tayo na, Jaja. Umalis na tayo. Teka lang naman po. Dayo rin po kasi ang kaibigan ko rito. Hindi ko po siya pwedeng iwan. Ang dami mong sinasabi. Pinaandar nila ang jeep, kasabay ng pagsaklob ng sako sa ulo ko. Gulat na gulat ako nito. Pinilit ko manlaban, pero naramdaman ko ang dulo ng patalim sa bandang leeg ko. Ricky, huwag ka nang pumalag pa. Kay Ani naman tayo pupunta eh. Teka lang po! Mang Jojo! Prank po ba to? Bakit po may ganito? Ang problema kasi, nagsama ka pa ng kalaban. Ano po? Anong kalaban? Bilisan nyo ng pagmamaneho. Saka hawakan nyo mabuti yan at baka tumalon pa. Aling Flor, Mang Jojo, please lang po. Wala po akong pera. Kung kidnapping man to, wala po kayong mapapala sa akin. Hindi po kami mayaman. Hindi na sila nagsalita pa. Ramdam kong umaandar ang jeep nito. Hawak din ako ni Mang Jojo sa braso. Tapos may saklob ng sako ang ulo ko. Kaya hindi ko nakikita ang dinadaanan namin. Please lang po, maawa na po kayo sa akin. Kung joke man po to, huwag po sanang ganito. Alam mo Ricky, trabaho ni Ani ang maghatid ng dayo sa lugar namin. Hindi ko nga lang alam sa anak kong yon kung bakit ayaw kanyang papuntahin dito sa bayan namin. Ano po ba kayo? Bakit kailangan nyo ng dayo? Mga rebelde po ba kayo? Mga illegal recruiter po ba kayo? Ay, kawawa ka naman Ricky. Hindi mo lubusang nakilala ang girlfriend mo. Pero huwag ka mag-alala. Makikilala mo rin ng tuluyan yun mamaya. Mang Jojo! Hindi na po magandang biro to!
Pakawalan niyo na ako! Manahimik na nga kayo! Naiingayin na ako sa inyo! Natahimik si Mang Jojo. Tumahimik na rin ako nito. Pero pinapakiramdaman ko sila. Nasa biyahe pa rin kami. At para bang malayo talaga ang pupuntahan namin. Hindi ko alam kung saang lupalop na kami ng mundo nakarating. Dahil hindi naman nila tinatanggal ang sako sa ulo ko. Pero ramdam ko rin na lumuluwag ang pagkakahawak ni Mang Jojo sa braso ko. Kung wala lang sanang saklob ang ulo ko, ay kanina ko pa gustong tumalon palabas ng jeep. Pero kailangan ko magtiis at maghintay ng tamang pagkakataon para makatakas. Hindi ako pwede magpadalos-dalos dahil buhay ko ang nakataya rito. Hindi ko na alam kung gaano katagal nang umaandar ang jeep. Sobrang tahimik na nila at tanging makina na lang ng jeep ang naririnig ko. Hanggang sa nagsalita yung babae na nagpakilalang ina ni Annie. Hindi ko sila maintindihan dahil native dialect ang gamit nila. Maya-maya pa'y huminto na ang jeep. Akala ko nga nito, nakarating na kami sa pupuntahan namin. Teka, naiina rin ako. Saka nangangalay ng pako. Tulog na yata yung bihag natin. Rinig kong nag-uusap sila sa mahinang boses. Akala nila ay tulog na ako. Kaya binitawan na ni Mang Jojo ang braso ko. Ramdam ko rin ang pagbaba ng iba sa jeep. Pero hindi ko alam kung may natira pa sa loob. Sinubukan kong gumalaw. Pero wala namang sumita sa akin. Kaya marahan kong tinanggal ang sako sa ulo ko. Madilim na pala nito. Pero nasa daan pa rin kami. Mabuti't maliwanag ang sinag ng buwan. Kaya nakikita ko naman ang paligid. Nasa malawak na tubuhan kami. Sa hindi kalayuan ay nandun ang 3 lalaking umiihi. Pero sinamantala ko na to at mabilis na pumunta sa may driver's seat. Swerte dahil nakasuksok pa rin ang susi dito. At may alam naman ako sa pagdadrive. Yun nga lang, first time kong gagawin to sa jeep. Ang tatangan nyo! Bakit iniwan nyo mag-isa ang bihag? Habulin nyo! Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nang pagganahin ko ang jeep, inapakan ko ang accelerator. Kasabay nito ang mabilis na pagtakbo ng jeep. Sobrang lakas ng tibok ng dibdib ko na magkahalong kaba at takot. Sa unay gumewang-gewang pang takbo ng jeep. Sinubukan pang humarang ni Mang Jojo at ng 2 lalaking kasama nito. Pero hindi ako nagpreno. Wala na ako nitong pakialam kung masagasaan ko pa sila. Ang importante sa akin ay makatakas. Mabilis naman nilang naiwasan ng jeep at sinubukan pa nilang sumabit pero hindi nila naabot ang jeep. Ricky! Bumalik ka rito! Kundi ba naman kayo mga tanga? Iniwan yung hindi nakatali! Narinig ko pang pagtatalo nila hanggang sa tuluyan akong makalayo. Akala ko makakatakas na ako pero nagulat ako nang may makita akong dambuhalang asong nakaharang sa daanan ng jeep. Naapakan ko ang preno sa gulat. Lalo na nang makita ko ang itsura ng aso. Naglalaway to't namumula ang mga mata. Anong klaseng aso to? Muli kong pinandar ang jeep nang makitang susugod sa akin ng aso. Dinamba nito ang jeep kaya nawalan ako ng kontrol sa manibela. Nagpa-ekis-ekis ang takbo nito at muntik pang mabangga sa malaking puno. Mabuti na lang naapakan ko yung preno. Sinubukan ko ulit itong paandarin pero ayaw nang umandar. Nakita ko pa ang aso na nakatingin sa gawin ng jeep. Wala na akong nagawa nito kundi bumaba at tumakbo papasok sa matataas na tubo. Isang malawak na tubuhan ang nandito. Tumakbo lang ako ng tumakbo at hindi na pinansin ang matatalim na dahon ng tubo. Nang tingin ko'y malayo na ako sa pinanggalingan ko, ay hinanap ko naman ang daan palabas sa tubuhan na to. Hanggang sa wakas ay malapit na ako sa gilid ng daan. Pero dahan-dahan ang paglalakad ko nito dahil baka nandito pa rin ang aso at mapansin itong gumagalaw ang parting nilalakaran ko. Hindi ko pa man nararating ang gilid ng daan ay narinig ko na ang boses ni Mang Jojo. Hanapin nyo! Nandyan lang yan! Naaamoy ko ang dugo niya! Nandyan lang yan! Nagtataka ako nito kung bakit ang bilis nila ako nasundan. Malayo-layo rin kasi ang tinakbo ng jeep. Kaya takang-taka talaga ako nito na nakarating kaagad sila kung nasaan ako. Umatras ako ng bahagya nang makita kong sumisinghot ang mga lalaking kasama ni Mang Jojo. Marahan ang ginawa kong pag-atras pero napalingon pa rin sila sa kinaroroonan ko. Lintik! Mabilis akong umatras at tumakbo ulit sa loob ng tubuhan. Hinawi ko ang mga dahon habang pinipilit na makatakbo ng mabilis. Flor! Nandito ang bihag! Habulin nyo! Sandali! Kailangan natin magpalitan niya! Dahil matalas ang dahon ng tubo! Narinig ko ang malalakas na pag-ungol kaya napahinto ko. Hingal na hingal ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Rinig na rinig ko ang malalakas na paghinga. Pati na ang daing na parang nanggagaling sa isang halimaw. Dahan-dahan akong lumingon sa pinanggalingan ko. Hindi ko kaagad sila nakita dahil sa mga nakaharang na tubo. Hanggang sa napansin kong nahahawi ang mga to. Sinisira't itinutumba nila ang bawat tubong na dadaanan nila. Lalo kong nataranta sa takot nito. Kitang-kita ko kasi na hindi na mga tao ang humahabol sa akin. Nasisilip ko mula sa siwang na magkakatabing tubo
Ang mga nilalang na mabalahibo. Ang mukha nila ay parang sa aso. Pero ang katawan ay parang sa mga napapanood na mga kapre. Mababalahibo to. Amoy na amoy ko ang dugo mo, Ricky. Huwag ka na magtago. Dahil mahahanap at mahahanap ka rin namin. Tinakpan ko nito ang bibig ko sa takot. Umatras ako ng umatras hanggang matumba ako. Ramdam ko ang mga sugat sa katawan ko dahil sa matatalas na dahon ng tubo at naiiwan sa mga dahon na yun ng dugo ko. Ricky, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Hindi na sana tayo naghahabulan ngayon. Maayos ka na sana naming nauwi sa baryo kung wala ka lang kasamang may agimat. Hindi ka na sana nahihirapan ngayon. Naalala ko nito si Jay. May agimat nga pala siya. Kung sana nakinig ako sa premonition niya, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Kaya gumapang pa ako ng mabilis. Ayokong isuko na lang ang buhay ko ng ganun kadali. Abot-abot ang dasal ko na sana'y matakasan ko pang mga humahabol sa akin. Hanggang sa naramdaman kong may humawak sa braso ko. Pagtingala ko ay lalo ako nanginig sa takot. Sinubukan kong kumawala pero mahigpit ang kapit sa akin ng isang nilalang na mukhang aso pero mistulang halimaw. Napasigaw ako nang hatakin niya ako patayo. Ah! Maawa kayo sa akin! Hindi pa ako handang mamatay! Saka wala akong ginagawang masama sa inyo! Huwag ka na maingay. Ilalayo kita rito. Hinila niya ako at halos kalad ka rin palayo sa pwesto ko. Hinawi niya ang tubong na dadaanan namin kaya natutumba rin ang mga to. Hanggang sa wakas ay narating namin ang gilid ng daan. Dito lang niya binitawan ang kamay ko kaya napaluhod ako dahil sa sobrang panginginig ng mga tuhod ko. Habol ang paghinga ko habang napapaiyak sa magkahalong pagod, takot at sakit ng katawan. Wala akong kasalanan sa inyo. Maawa kayo sa akin, no? Parang awahan nyo na. Huwag nyo akong papatayin. Sumama ka sa akin. Bilisan mo. Pakawalan mo na ako. Maawa ka sa akin. Please lang, oh. Sinabing sumama ka sa akin. Akmang hahawakan na naman ng aswang ang kamay ko. Pero nagulat kami pareho nang bumungad ang isa pang aswang na kamukha niya sa tubuhan. Sinasabi ko na nga ba, traitor ka! Sinabihan ko na kayo na huwag niyo siyang gagalawin! Mamili ka ngayon, siya o kaming mga kalahi mo! Hindi ko naman kailangan mamili. Nakiusap ako sa inyo na huwag niyo siyang gagalawin. Mahirap ang pagbigyan ng gusto ko. Lahat ginawa ko para sa inyo. Ngayon lang ako humiling, pero binaliwala niyo yon. Gulong-gulo ako sa nangyayari nito sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila habang nagtatalo. Nakaluhod pa rin ako sa lupa kaya sinubukan kong gumapang palayo. Dahan-dahan lang habang pigil ang hininga ko at nagdarasal na sana wag nila ako mapansin. Flor! Nandito ang magaling mong anak! Ricky, halika na! Itatakas kita rito! Bumalik kayo rito! Hinatak muli ako ng aswang at itinakbo palayo. Mas malaki ang katawan niya kumpara sa akin kaya inalalayan niya ako. Nagtataka pa ako nito kung bakit niya ako nililigtas sa mga kasama niya. Hindi ko pa rin alam nito kung sino siya. Hanggang sa nagsulputan ng mga aswang sa dadaanan namin. 4 sila. Kaya nagtataka ako kung sino yung aswang nakatabi ko. Sa pagkakatanda ko kasi, 4 lang din ang sumundo sa akin kanina. Nay, para mo ng awa. Hayaan ninyo kaming makaalis. Hindi maaari. Ang lalaking yan ang ating magiging pagkain sa araw ng pista. Isuko mo na siya sa amin, anak. Huwag na niyong hintayin na labanan ko kayo at magpatayan tayo rito. Matigas talaga ang ulo mo. Sige, hulihin niyo ang traidor na yan pero huwag niyong sasaktan. Ako nang bahala sa lalaki. Nakita kong nakipaglaban ng aswang na gusto magligtas sa akin. Ako naman ay tumakbo papunta sa kung saan na hindi nila ako madaling mahanap. Pumasok ako muli sa tubuhan. Bago pa ako dambahin ng nagsalitang aswang. Base sa suot nitong damit ay alam kong si Aling Flor yun. Pero naabutan pa rin niya ako sa tubuhan. Dinamba niya ako at akmang sasakmalin sa leeg nang matumba ako pahiga sa lupa. Napasigaw na ako nito sa takot at mariing pumikit. Akala ko nga'y katapusan ko na pero naramdaman ko na lang bigla na nawala ang aswang na nakaibabaw sa akin. Nang imulat ko ang mata ko ay nakita kong dinamba pala ito ng aswang na tumulong sa akin. Anak, ipagpapalit mo ba talagang pamilya mo para sa lalaking yan? Patawad, Nay, pero mahal ko siya. Please, unawain niyo ko. Kahangalan, hindi kanyang mamahalin kapag nalaman niya ang pagkatao mo. Alam ko yun, Nay, at tanggap ko yun. Handa ko naman siyang hiwalayan. Basta wag niyo siyang papatayin. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na siya. Ani, hindi natin siya kauri. Pagkain lang natin ang katulad niya. Kung papatayin niyo siya, patayin niyo na rin ako.
Hangal ka talaga! Pipiliin mo pang mamatay para sa lalaking yan! Oo! Kaya huwag niyo akong susubukan! Dahil gagawin ko ang banta ko! Baliw ka na talaga sa lecheng pagmamahal na yan! Tama na, Jojo! Tama na! Pero, basta sundin mo ang napag-usapan natin, Ani. Iwasan mo ang lalaking yan. Hindi ka dapat nagmamahal ng hindi natin kauri. Pangako, Nay. Basta hayaan niyo siyang mabuhay. Dahil kung mamamatay siya, ikamamatay ko rin. Nanlamig ang buong katawan ko sa mga narinig ko. Hindi ako makapaniwala habang nakatitig sa aswang na kanina pang nagliligtas sa akin. Hanggang umatras na ang ibang mga aswang at siya na lang ang natitira dito. Ani? Patawarin mo ko, Ricky. Unti-unting nagbago ang anyo niya hanggang sa tuluyang lumitaw ang anyo ng babaeng minamahal ko. Napaupo ako sa lupa habang umiiyak at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Akala ko, kilala ko na siya. Hindi ko akalain na may matindi pala siyang sikreto. Noong una, hindi ko balak na seryosohin ka dahil ako ang nagdadala ng mga taong hinahanda namin sa pista. At ikaw dapat yun, Ricky. Kaso nahulog ako sa'yo eh. Natutunan kitang mahalin. At ito rin ang dahilan kaya ayaw kitang isama pa uwi rito. Ayoko maging handa ka sa pista namin. Dahil mahal na kita. Bakit? Paano? Anong dahilan? Paano ka naging aswang? Ito ang pagkatao na meron ako, Ricky. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na nilinlang ka ni Riza. Pinaamin ko lang siya kaya nasundan ko kayo rito. Ako yung aso kanina na humarang sa'yo. Sorry kung natakot ka sa akin. Hindi na sana ako magpapakita pa sa'yo pero nangyari naman ang lahat ng to. Patawarin mo ako, Ricky. Mas lalo akong napaiyak sa lahat ng revelasyong nalaman ko. Litong-lito ang isip ko. Kanina lang, tumatakas ako para mabuhay. Ngayon naman, gusto ko nalang takasan ng katinuan para makalimutan ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko. Pakaramdam ko nito ay napaglaruan ako. Mas masahol pa yata sa takot na naramdaman ko nang hinahabol ako ng mga aswang na yon. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin. Umuwi ka na, Ricky. Ihahatid kita sa sakayan ng jeep. Pumayag na ako sa kanya nito. Sumabay ako sa paglalakad ni Annie. Wala kaming kibuan dahil pinoproseso pa ng isip ko ang lahat na nangyari. Ramdam ko rin ang bawat galo sa katawan ko. Dulot ng matatalas ang dahon ng tubo. Pati ang pananakit ng paa ko'y ramdam ko na rin ng mga oras na to. Pero walang-wala yun kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Totoong mahal ko kasi si Annie. Pero dahil sa mga nalaman at nasaksihan ko, hindi ko na alam kung ano pang pwede kong maramdaman sa kanya. Malayo-layo rin ang nilakad namin bago makarating sa daanan ng sasakyan ng jeep. Ilang minuto lang ay may dumaang jeep at huminto sa tapat namin. Isang lalaki ang nagmamaneho nito at pilit kaming pinapasakay. Nakilala ko kagad ang jeep na to at ito yung jeep ni Mang Jojo. Halika na, Ricky. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Hindi kita ipapahamak. Nagtiwala ako nito kay Annie pero hindi na ako lumayo pa sa bungad ng jeep para ano man ang mangyari ay makakatalon kagad ako palabas. Nakaupo rin si Annie sa katapat kong upuan. Nakatingin siya sa akin na tahimik na umiiyak. Hindi ko rin mapigilang lumuha. Hanggang madaling araw na nang makarating kami sa lugar kung saan nila ako sinundo. Pagkababa ko ay naglakad ako palayo pero tinawag ako ni Annie. Annie, umuwi na tayo! Teka, kausapin ko lang siya saglit. Please, kahit saglit lang. Bilisan mo lang! Tandaan mo ang napag-usapan yun ng nanay mo. Huminto ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Yumakap siya mula sa likod ko. Umiiyak siya. Kaya napaiyak na rin ako. Patawad, Ricky. Hindi ko gustong mangyari sa'yo to. Totoong minahal kita pero magkaiba tayo ng pagkatao eh. Normal ka at aswang ako. Hindi tayo para sa isa't isa. Pero hangad ko na makahanap ka ng normal na babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. Salamat sa oras at pagmamahal mo. Patawad, mahal ko. Annie, salamat kasi niligtas mo ang buhay ko. Mahal din kita pero sorry, hindi ko alam kung matatanggap ko pa ang lahat ng nalaman ko tungkol sa iyo eh. At hindi ko rin alam kung kaya pa kitang kalimutan. Pwede mo ba akong yakapin sa huling pagkakataon? Pero Annie, pakiusap din. Sana ako na ang huling biktima mo. Tigilan mo ng panloloko para lang makapagdala ka ng tao sa piyesta nyo. Huwag mong paglaruan ng damdamin ng ibang tao. Niyakap ko si Annie sa huling pagkakataon.
Alam kong mahal ko pa rin siya pero hindi sapat ang pagmamahal na to para matanggap ko ang buong pagkatao niya. Nang magpaalam na siya ay tumangulang ako at naglakad papunta sa sakayan ng jeep. May mga mahahabang bangko dito na gawa sa kahoy. Dito ako naupo at tulalang nakatingin lang sa kawalan hanggang naramdaman ko na lang na may tumapik ng malakas sa balikat ko. Lintik ka, Ricky, oh! Bakit mo ko iniwan dito? Alam mo bang dito ako natulog at nilamok na magdamag? Kung saan kita hinanap. Tingnan mo tong balat ko, oh! Punong-puno na ako ng kagat ng lamok. Kapag ako na dengue, kasalanan mo to, ha? Ay nako, kung alam mo lang pinagdaanan ko, ipagpapasalamat mong hindi ka nakasama sa akin kagabi. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko lang kung paniniwalaan mo yung mga ikukwento ko. Sa aswangan ng kwento ng lolo ko, naniwala ako eh. Ano ba nangyari? Bakit ang dami mong galaw sa katawan? Tapos ang dungis mo pa. Maligo ka nga muna. May public toilet dun sa dulo, oh. Halika, sasamahan kita. Tulala lang ako habang inaalalayan ni Jay papunta sa toilet. Naligo ako tapos nagbihis. Niyaya niya rin akong kumain. At dito ko lang din naramdaman ang gutom ko. Maya-maya pa ay dumating na ang jeep na sasakyan namin. Sa dulo ako pumwesto sa may bungad ng pinto. Pero nang mapuno to ay mas pinili ko na lang na sumabit na lang dahil sa tromang nangyari sa akin. Nang makasakay na kami ng barko ni Jay ay dito niya na ako kinulit magkwento. Halata daw na matindi ang pinagdaanan ko dahil nawawala ako sa sarili. Kinuwento ko sa kanya lahat ng pinagdaanan ko. Inamin niya sa akin na kaya raw siya sumama ay malakas ang kutob niyang may kakaiba kila Ani dahil nananaginip din daw siya ng masama katulad ko. Para bang binabalaan kami sa panaginip pero hindi lang kasi ako nakinig. Pasalamat na lang daw ako dahil buhay pa rin ako hanggang ngayon. Pero ang pinaka-pinapasalamat ko ay ang pag-ibig ni Ani para sa akin dahil pinili niya ang kaligtasan ko kaysa maging pagkain nila. Pagkatapos nito ay hindi ko na ma-search ang Facebook account ni Ani, pati na rin ang pinsan niyang si Riza. Siguro'y dinilit nila ang mga yon. Simula din nito ay takot na ako makipag-usap sa chat, lalo na kapag hindi ko kakilala. Ayoko kasing maulit pa ang nangyari ng gabing habulin ako ng mga aswang at ang tanging naging kanlungan ko ay mga tubuhan. Sana magbigay aral ang kwento ko sa inyo na hindi lahat ng nakikilala natin online ay totoong pag-ibig ang habol sa atin. Dahil minsan, gusto lang pala tayong linlangin para maging biktima nila tayo. Kaya ingatan nyo ang mga puso nyo. Ibigay nyo yan sa tamang tao. Dahil pag hindi, baka sa aswang mapunta ang puso nyo.